Samantala, ligtas na nakarating sa pantalan ng Cebu City ang mahigit 200 na mga pasaherong sakay ng isang barko matapos mapabalitang sumalsad dito sa mababaw na bahagi ng dagat. Iimbestigahan naman ng mga otoridad ang insidente matapos na hindi sumunod sa kanilang advisory ang kapitan ng barko na imbis bumalik sa port of origin, nagpatuloy ito sa paglalayag. May detalye si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nakaabang ang mga taga-media at mga personnel ng Philippine Coast Guard sa Pier 1 habang dahan-dahang dumaong ang barkong MV Filipinas Surigao del Norte. Sa kanilang pagbaba mula sa barko, tila nakahinga ng maluwag ang mga pasahero matapos sumadsad ang sinasakyang barko linggo ng gabi sa mababaw na bahagi ng dagat na naglayag mula sa Masbate. Agad nagbigay ng medical assistance sa mga otoridad. May ilan sa mga pasahero ang nagtamo ng pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tapos, parang sumadsad yung barko. So, pag ganyan ako, tapos na totally blackout ako. Hindi ko na alam kung saan to, baka sa hamba ng door. As in, parang sumabog talaga siya. Tapos, pag ganyan, pag rebound siguro, ito na ang tumama. Reklamo naman ng pasaherong si Eileen, hindi agad sila sinabihan sa sitwasyon. At nagpatuloy sa pagbiyahe ang barko ng walang malinaw na clearance mula sa Philippine Coast Guard. So ang amo lang is walay niingon na mo unsay nahitabo. Kay pangutana na mog tripulante nga unsay nahitabo, isla ambot ma'am nya human na to nagdagan dayon o nya human na niingon dayon nga kanang kinisaka ko sa kapitan sa bridge. Iko kapon sa sitwasyon unsay nahitabo. Dito siya niingon nga nasaangad. Nasaangad naigo ko og bato. Kunya unsa naman atong status, niingon siya nga kanang maghuwat lang tag high tide kay mulutaw ra tag balik niya mo diretso ta ingko dili nanawag na kag Coast Guard. Siya wala nanawag ko tag iya. Niingon ang tag iya mo padayon ta. Ingko di ba mangayo tag clearance sa Coast Guard kung unsa atong sitwasyon. Humarap sa media ang isa sa mga may-ari ng Kokalyong Shipping Lines at ipinaliwanag ang kanilang desisyon na dumiretso sa paglayag. Dahil sa wala naman umanong sira sa kanilang barko. Giit pa ng kumpanya. Na-touch bottom lang gamay, no? Pero kung maingon ko kag sanga dud siya or unsa ba, wala na tanan nakuha karon or na-delay ang mga arrival o kuan kay sa fact lang nga on schedule ta, abot diri nga way problema. So wala na dud wala na dud issue dud. Moto, yeah. Walay damage. No, zero damage dud. Wala problema. Oh, kung may inquiry, whatever, we will answer it. No, just like I'm answering you now. Kami sad, no, dili sad mi, kasi di sad mi buang ba nga magpadayon mi biyahe na mo nga nagunit mi anang mga kinabuhi sa mga tao o ang among asset nga among barko nga worth pila ka hundreds of millions na mo risgo, di ba? So, and we have the perfect history of track record sa among company nga never jud mi mo undertake og mga risgo nga venture jud, di ba? Naaman clear cut man na sa history nato, di ba? Sa kabila nito ay isang investigasyon ang isasagawa ng Philippine Coast Guard kaagapay ang marina sa insidente, lalo't lumabag sa advisory ng otoridad ang kapitan ng barko. Yes, that should have been the standard operating procedure kay para wala man ta ka insure good, especially sa parts sa Coast Guard. We cannot ensure 100% if the vessel is safe to navigate. Wala man siya nibalik. So we will continue with our investigation at para maibawa na to kung unsay pwede natong ihatag nga penalty or yon sa violation nga commit sa kapitan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.